Sabi po ng albularyo, sinumpa ako ng duwende. Umiikot siya sa parte ng ilong ko, kinakain niya yung laman ko. Yung duwende or nuno sa pulso, may katotohanan sila. Sa kanila kasi kung paano mo sila nasaktan, sasaktan ka rin nila. Base sa obserbasyon ko at doon sa mga sinabi niya, Nandito na yung mga Ay! Papa! Ano pang ginawa mo? Ay, pasensya na po. Hindi ko kasi napansin yun. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang dadaan dito, ha? Kulit-kulit mo eh. Bahay lang naman ng Ana yan. Sinisira pa nga yung pananim ko. Ano ka ba? Saktan Ibang ka. nakatira dyan. Tapos sinira mo yung bahay nila. Sige na, humingi ka ng dispensa. Pasensya na po. Eh, hindi ko po talaga sinasadya. Tabi-tabi po. Ewan ko ba? Sobrang sakit. Tingin! Sabi ko naman sa'yo eh. Totoo ang sumpa ng duwende. Alam naming wish nyo ang magkaroon ng bagong house and lot, di ba? Ang wish mong bahay sa Camellia baka mapasa inyo na. Pumunta lang sa official Facebook page ng Wish Ko Lang para sa complete mechanics ng pagsali. Dahil sa 2022, isang maswerteng kapuso ang mananalo ng house and lot mula sa Camellia. Tutok lang tuwing Sabado 4 p.m. sa GMA at baka wish nyo na ang susunod naming tutuparin. Mahilig po ako mag-drawing. Ang pangarap ko po dati nung high school is magiging fashion designer. Tunga ka dyan ah. Alam mo, dapat binibenta mo itong mga face mask na ginagawa mo, ate. Dapat, pinapakita mo sa buong mundo yung talento mo. Malay mo, maging isa kang sikat na fashion designer. Oo, di ba bibihisa mo na itong mga idolo mo? Oo, si Heart Evangelista. Uy, huwag nga kung ano-anong ilusyon yung pinapasok mo sa kukote ng anak mo. Ikaw, tama nga yung ginagawa mo, ha? Magawa ka ng paraan para takpan yung pagmumukha mo. Tsaka huwag ka nang umasa na sisikat ka. Sa buong mundo pa talaga, ha? Ninyo! Gising ka na naman. Alam ko, hindi mo talaga anak si Queenie at saka si Justin, pero wala kang karapatan na pagsalitaan sila ng ganyan. Yeah. Yaman mo. Uy, Queenie, nabalitaan namin yung nangyari sa'yo, ah. Baka naman pwedeng patingin. Saan ka pupunta? Sinabi ng patingin, eh. Patingin niyo nga ako! Let's go! Hoy, tigilan niyo yan! Ano bang problema niyo? Pinagtutulungan niyo yung taong walang laban. Miss, okay ka lang ba?
Kung hindi tama, inunanakit sila ng kapwa. Di magpapagong pag-ibig ko. Ayun na pala. Iniibig kita. Ang ganda naman dito. Kay saya. Bagong sante dito sa lugar niyo. Hindi ka pa nakakapunta dito. Hindi naman talaga ako mahilig lumabas ng bahay eh. Wala ka naman dapat itago. Ay! Ganda nitong gawa mo, pero hindi mo naman kailangan to eh. Queenie, maganda ka. Hindi mo kailangan to. Mahal kita. Ano, Justin? Ano naman pinagsasabi mo kay Nanay? Okay lang na may manliligaw ka. Nasa wastong edad ka na. At kung masaya ka sa manliligaw mo, edi masaya rin ka ni Justin. Nay, ayoko lang naman umasa. Nay? Nay, okay lang po ba kayo? Nay, alam mo, ipacheck na kaya natin yan. Hindi akong alalahanin. O bakit mo kinukuha yan? Kay Queenie yan? Para sa mga duwende. Narinig ko kasi nung isang gabi may kumakaluskos eh. Sigurado ako bumalik yung mga duwende. Kaya kailangan natin mag-alin ng pagkain para hindi sila magalit. Anak? Yung duwende. Nandito siya. Naramdaman ko siya na nandito siya sa kwarto ko. Sinabi ko na sa inyo. Bumalik ang duwende. Laking Maynila ako kaya hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Sigurado ako may ibang dahilan. Eh, yung naubos yung pagkain ng duwende. Baka daga or peste. Hindi ko kaya na may mangyaring masama sa'yo. Mahalaga ka sa akin, Queenie. Kaya huwag mo nang isipin yun. Salamat ha. Dudu. Queenie, hayaan mo lang ako. Mahal kita, Queenie. Mahal mo rin ba ako? Sa mundong katiyakan mo, hindi magbabagong pag-ibig ko. Iniibig kita, o kay saya, o kay ganda, nagbago na aking mundo. Aalis ka na kaagad? Oo may gagawin pa ako. Kalimutan ko. Kailan tayo magkikita ulit? Sige, sunduin kita bukas. Okay?
ko ba hapunan ng lakad yun ni Bruno? Ba't ka umiiyak? Hindi naman siya nagre-reply sa mga tawag o text. Baka naman may ginagawa tapos nakaligtaan niya yung lakad niyo. Huwag ka nang umiyak. Pinagpita ka pa na paborito mo. Enoy. Nay. Hindi na. Magbabalat kita. Kalimutan mo na yung Bruno na yan. Bah, miray mo ilang linggo ni Honey Ho, wala. Hindi siya karapat-dapat yung pinagmamaktulan mo, no? Tsaka pag nakita ko yung babatukan ko yun. Nay, relax lang, Nay. Relax lang. Ay, gusto ko inaabol nga ako eh. Pabili ako ng saging. Ay, ito po. Sakto. Ayan. Gusto na Yan naman, ano ah. Salamat. Thank you. May benta agad! Teka. Uy, sobra tong binayad niyo. Isosoli ko lang, ha? Sige, Nay. Hindi, isa dyan eh. Hindi. Bruno? Anong ibig sabihin nito? Bakit kalandian mo yung babaeng yan? Excuse me? Ang kapal naman ang mukha mo, no? Eh ano naman ngayon kung nandihin ako ni Bruno? Sinagot ko na siya kahapon eh. Girlfriend niya na ako. Ano? Ano ba sinabi mo sa akin na mahal mo ako? Di ba may nangyari pa nga sa atin? Di ba mahal mo ako? Oh my God, Bruno! Napatulan mo yung tsaka na yan? Nasikmura mo yan? Kadiri! Di totoo yan. Di totoo yung sinasabi niyan. Sabihan niya, anak niyo, ilusunata, ha? Kapal ng mukha mo? Kala niya yata may papatol pa sa kanya. Sa itsura mong yan? Bastos ng bibig mo, ah! Yung ganda mo, baliwala yan! Kung ganyan kapakit ang ugali mo! Tama na, Nanay. Naloko niya lang ako. Pinaglaruan niya lang ako. Ka na malungkot, anak. Alam mo, may mga lalaki talaga na katulad ni Bruno, pero huwag kang mawawala ng paniniwala na darating ang tamang tao para sa'yo. Para hindi ka malungkot, ibibigay ako sa'yo. Yun, no? Dali, buksan mo. Ano to? Para mas makatahi ka ng maigi. Nay. Tapos makagawa ka ng maraming magagandang damit. Tapos papakita natin doon sa fashion school. O sigurado ako makakapasa ka, kukunin ka nila. Sigurado yan, Nay. Anak ko. Ano ko ate? Dumaan na naman yung duwende kagabi. Alam niyo, dapat siguro magaling ulit ng pagkain. Para hindi niya nasaktan si Queenie.
Tapos na ako. Bakit? May nakita kasi ako kagabi. Nakita ko kung sino yung kumakain ng pagkain ng duwende. Nay, bakit kakainin ni Ninong yung pagkain na para sa duwende? Hindi ko rin alam. Tulog ka na eh. Gising ka pa pala. Huwag kang maingay. Dahil nagising ka na. Tutuloy ko. Matagal na kitang kursunada eh. Kahit nasira pa yung ilong mo. Ngayon, gising ka na sa school. Titigman na kita. Huwag kang maingay. Wala na may maglalakad. Pinaniwala mo lang kami ni Duwende! Di pala may motibo ka lang kay ate! Ito, bakit? Kala nyo kain nyo akong dalawa? Tulong! Mga kapitbahay! Huwag kang makailan dito! Tulong! Tulong! Huwag kang makailan eh! Kung di lang kakarag-karag itong makina nito, mas maganda pa yung nagawa kong surprise para kay nanay. Ang ganda nga niyan, ate. Paniguradong gugustuhan niya ni nanay. Sana. Nay. Oh, bakit parang nakakita kayo ng engkanto? Wala to, Nay eh. Nag-uusap kasi kami nitong bukas. Nagkwekentuhan lang kami, Nay. Kilala ko kayo. Ano yon? Ay, tara magdikit na nga tayo. Diba? Sabi Nay? Nay? Nahihilo ako. Hindi ka lang, Nay? Justin, kumuha ka ng tubig. Kumuha ka ng tubig, Nay. Naikot yung paningin ko na. Nay. Nay! 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 I'm sorry to say this, pero brain dead na ang pasyente. And recovery at this point is already impossible. I'm really sorry. Surprise ako sana sa'yo, Nay, para sa birthday mo. Sayang hindi niyo na nakita. Nay, pinaghirapan ko yan para sa'yo. Hayaan niyo, Nay. Pangako ko sa'yo, Nay.
Itutupad ko lahat ng pangako ko sa'yo. Itutuloy ko yung pagtatahi ko. At magiging fashion designer ako na mahal ko. Ang buhay ay isa raw malaking misteryo. Mahirap maintindihan minsan. Pero sabi nila, sa huli, lahat ng bagay ay may dahilan. Pagkatapos mag-file ng protection order laban sa amain, ngayon ay mag-isang itinataguyod ni Queenie ang kapatid. At dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang bitawan muna ang pangarap na maging fashion designer. Queenie, unang-una, nakikiramay kami sa'yo. Kamusta ka na ngayon? Masakit kasi wala akong lakas na loob na saan ako kakapit. Mahal na mahal ko si Mama. Bago dalhin ang aming team si Queenie sa isang doktor, tinupad muna namin ang hiling niyang makausap ang paranormal expert na si Ed Kaluwag. Yung duwende or nuno sa pulso, may katotohanan sila. Sa kanila kasi kung paano mo sila nasaktan, sasaktan ka rin nila. Base sa obserbasyon ko, wala akong nakitang case na siya ay sinaktan ng elemento. Dapat kung talagang merong nakasanib sa kanya o meron siyang karga, dapat naramdaman ko na. At sa unang pagkakataon, dinala namin si Queenie sa isang medical expert para malaman na kung ano nga ba talaga ang kondisyon niya. Ito yung deformity na nakuha niya dahil sa pagkakaroon niya ng cutaneous tuberculosis. Maybe it came from the lungs also and then it went to the nasal area. Dahil sa TB na yan, nagkaroon ng mga nana, ulceration, sugat-sugat, tapos nakain na lahat ng mga cartilages niya sa ilong, kaya nawala yung shape ng nose niya. Ngayong nabigyang linaw na ang kondisyon ni Queenie, oras na para tuparin ang kanyang mga wish. At ang una naming regalo, isang dressmaking scholarship package para matuloy na ni Queenie ang kanyang pangarap. Samahan na rin natin yan ng isang sewing business package. Hindi ko inasahan. Dahil sa wish ko na, Ama. Namarap ni Mama. At para mas ma-inspire siya sa kanyang pagga-back to school, may personal na regalo rin kay Queenie ang kanyang idol na si Heart Evangelista. Isang fashion book na personal na pinirmahan ni Heart. Thank you so much. Sobrang inspire ako sa'yo. May regalo rin kaming mga negosyo package para makatulong sa gamutan ni Queenie at sa pang-araw-araw nilang gastusin. May RTW clothes and footwear business, beauty business, pastry business, at isang fruit shake business. Samahan na rin natin yan ng brand new tablet and pocket Wi-Fi. May regalo rin kaming isang animal sanctuary bonding experience para sa kanila. Dagdagan na rin natin yan ng isang salon and relaxation gift package. And of course, ang Wish Ko Lang Savings, tulong pinansyal ng aming programa. Maraming salamat po, Wish Ko Lang. At para naman matulungan si Queenie na makarecover sa mga traumang pinagdaanan niya, ipinakonsulta rin namin siya sa isang mental health professional. Hi Queenie! This is Doc Camille. Nandito ako para matulungan ka na ma-enhance natin yung social skills mo at talagang magkakaroon tayo ng siguro 2 or 3 sessions para mas maging confident ka. Tayong mga Pinoy, mahilig magsabi ng tabi-tabi po bilang respeto sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero sana ay ilaan din natin ang parehong respeto sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga taong gagawin ang lahat para sa kanilang pamilya. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.